Biblia sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Waray-waray na sila kundi ginbanhaw God ni Jesucristo. Kan amoy inin basihanan nga pagbabanhawon God ang mga patay. So natuod ba kita ito? Nananampalataya ba tayo na si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay? Purihin ang ating Diyos kung ganun mga kaibigan, mapalad tayo kung tayo nananampalataya na si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay. At ito ang pag-asa ng mga Kristiyano. Dahil si Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay, ibig sabihin, there is life after death. Mayroong pagkabuhay pagkatapos na tayo ay mamatay. Yon ang sinabi sa Biblia. Kung tayo hindi nananampalataya na mayroong pagkabuhay sa mga patay, si Apostol Pablo ay gusto tayong kilusin sa kahihiyan. Kung tayo hindi nananampalataya na mayroong pagkabuhay sa mga patay, basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 15 verse 32. Ano ang sabi niya sa susunod pa ng mga verses? Kung bilang isang tao lamang ay lumalaban, ako sa mga Nakipaglaban. mahirap, Lumalaban, iba na version ng oxygen. ako sa mga mahirap na hayop sa Efeso. Ano ang aking mapapakinabangan kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay? Tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Patuloy. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasamahan ay sumisira ng magandang ugali. Patuloy. Magpakatino kayo at magkaroon ng matuwid na pag-iisip. Matuwid na pag-iisip. At huwag na kayong magkasala. Sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Sinasabi ko ito para sa inyong kahiyan. Kilusin sa kahihiyan. Sa King James Version, sinasabi ni Apostol Pablo upang kilusin tayo sa kahihiyan sapagkat sinabi niya na ang iba sa inyo ay hindi na nananampalataya, nabubuhayin ang mga patay. Parang imposible para sa kanila na bubuhayin ang mga patay. Sinasabi ng iba, paano yun? Yung aking lulo namatay, hindi naman yun nabuhay. Yun ang sinasabi ng iba. Ngunit sa Biblia, sabi ni Apostol Pablo, di ba't gaya ng trigo? Yung trigo, ang trigo ay namamatay muna pagkatapos ay mabubuhay. Dito sa atin sa Pilipinas, ang magiging halimbawa dito ang humay o palay. Yung palay hindi ba't namamatay muna at nabubuhay din? Paano nasasabi natin na namatay muna yung palay tapos nabuhay? Namatay yung palay dahil binilad. Mamamatay yung palay dahil binilad. Pagkatapos nililibing doon sa tubig 3 araw. Pagkatapos ginihimo na nga kuwan. Ano yung tawag doon ay Limame. Maraming salamat po. So sabi sa Biblia, sabi ni Pablo, ulitin natin na gusto ni Apostol Pablo na kilusin tayo sa kahihiyan dahil marami sa atin na hindi na nananampalataya na may pagkabuhay na muli. Di ba't yung palay namamatay muna at nabubuhay? Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, mayroong pagkabuhay mula sa mga patay. So mayroong pagkabuhay sa mga patay dahil mga kaibigan, binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon Hesus. Ang purpose ni Jesus Christ, bakit siya pumunta dito sa sanglibutan ito? Upang tayo ay matuto na mayroong pagkabuhay mula sa mga patay. Di ba't mga kaibigan, maraming binuhay si Jesus Christ mula sa mga patay? For example, si Lazaro, namatay siya 4 na araw, ngunit binuhay siya. Gusto iparating ng ating Diyos na mayroong pagkabuhay mula sa mga patay. Naway hindi tayo pareho sa mga Saduceo at Pariseo na hindi na nananampalataya na mayroong pagkabuhay, mayroong pagkabuhay sa mga patay. Sabi sa Biblia mga kaibigan na binuhay talaga ang ating Diyos. Sabi sa Biblia sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51, nabubuhayin talaga ang mga patay. At ito ang pag-asa bilang mga Kristiyano. Sige, basa. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisak mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Patuloy. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Okay, yan. Yan ang sinabi sa Biblia mga kaibigan. Isinaysay dyan mga kaibigan ang hiwaga. Ang hiwaga na tayong lahat ay bubuhayin. Kailan mga kaibigan? Sa isang kisap mata, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. Hindi pa po tumunog ang trompeta, ang niririnig pa lang po natin ay kulog o di kaya sa kalangitan, ngunit ang trompeta ay hindi pa po tumunog. Mga kaibigan, kailangan po natin manampalataya na mayroon talagang pagkabuhay mula sa mga patay. Yan ang dahilan mga kaibigan kung bakit tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nagpapakabanal. Dahil yun ang reason mga kaibigan na tayo ay magpakabanal dahil may haharapin pa tayo na buhay na walang hanggan. At dalawa lang po ang kahinatnan ng tao na eternal state. When we say eternal state, final na po yun. Hindi na po pwedeng kung sa langit ka,
o sa impyerno ka, hindi na po pwedeng mapapunta ka na, kung mula ka sa impyerno, mapunta ka rin sa langit. Hindi po. That is the final state, mga kaibigan. Kaya, mga kaibigan, kung hindi tayo nananampalataya sa ating Panginoon Diyos, may isinulat nga ako na tracts, na sabi ko doon, I've been challenging, mga kaibigan, sa mga tao na kung di tayo nananampalataya na may pagkabuhay mula sa mga patay, why not pumunta tayo sa Israel at ipagtanong natin? At kung hindi man, mga kaibigan, ngayon ay nandyan na po yung Google. Just search the Encyclopedia Britannica. Naalala ko po ang sinabi ng aking kasama na kapag kayo ay gustong mag-search ng talagang tunay at totoo, huwag kayo sa Wikipedia. Doon kayo sa Encyclopedia Britannica. Mga kaibigan, kung tingnan natin ang Encyclopedia Britannica, mga kaibigan, just search po the life of Jesus Christ according to Encyclopedia Britannica. Makikita po talaga natin, mga kaibigan, ang life of Jesus Christ. Na doon siya ang parent na ay sina Joseph at Mary. Siya ay sa 12 years old pa lang siya, pumunta siya sa pagsamba. Hinanap siya ni Mary at gumawa siya ng mga miracles. Ipinako siya dinakip siya, mga kaibigan, ng mga pinuno. Mga pinuno pa, mga kaibigan, kunakuan pa, panggobyernuhan pa, kunawaray-waray. Ang mga panggobyernuhan pa, nagdakop ha iya, dito ha ira lugar. Oh, praise God. Dahil sinasabi ng mga tao na siya ay kunakuan pa, siya ang gumagawa ng gulo. At ayaw nila na mayroon na namang maririnig na ibang reliyon. Yun ang sinasabi nila. Ngunit, mga kaibigan, ang ating Diyos ay purely preaching, mga kaibigan, about doon sa harian sa Diyos. Nagwawali lahiya tungkol kaharian ng aton Ginoo. Ngayon, mga kaibigan, aton makita Encyclopedia Britannica na talagang si Jesus Christ ay namatay, nabuhay sa ikatlong araw. Yung mga nagbabantay sa kanya ng mga sundalo, mismo nakakita sa kanila, sa kay Jesus Christ. At sinabi ng mga sundalo, tara, ating ipaalam doon sa mga pamunuan, pati sa mga saserdote. Yung ginawa, mga kaibigan, mababasa niyan yan sa Mateo, sa Lucas, sa John. Sabi doon, mga kaibigan, ang sinabi ng mga pamunuan at yung mga saserdote, huwag kayong magsabi sa mga tao na nabuhay si Jesus Christ. Binigyan sila ng maraming pera upang hindi nila ipagsabi na talagang si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay. Ngunit, mga kaibigan, talagang sabi ni Apostle Pablo, mga kaibigan, talagang maraming witness po na nabuhay si Jesus Christ mula sa mga patay dahil 40 days at 40 nights pa siya na nakisama sa mga apostolis at sa mga tao na nananampalataya sa kanya, lalong-lalo na yung mga apostolis. Sabi nga ni Apostle Pablo, mga kaibigan, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Basahin po natin. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman inyong pinaninindigan na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan. Patuloy. Alibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. Patuloy lang. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap na si Kristo ay Namatay? para sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating kasalanan, Ayon sa mga kasulatan. patuloy. At siya'y inilibing At muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. patuloy lang. At siya'y nagpakita kay Cephas. Nagpakita pagkatapos na buhay, nagpakita pa kay Cephas. Patuloy. At pagkatapos ay sa 12. Ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid. Nagpakita pa siya sa 500 kapatid. Sa talagang itong ating pananampalataya, blessed talaga yung Philippines, mga kaibigan. Dahil yung Pilipinas ay tinatawag na Christian nation. Ang ating Diyos ay buhay.